Pinaalalahanan tayo ngayon ni Jesus na hangal ang taong nag-iisip lamang ng pagkamit ng limpak-limpak na kayamanan. Sa mga pagkakataong nasusupil na ang ating mga puso ng pagnanasa sa mga material na pag-aari at nawawalan na tayo ng pagpapahalaga sa mga mabubuting bagay. Hilingin natin sa Diyos na panumbalikin niya ang kadalisayan ng ating puso upang magpatuloy tayong tumanggap sa Kanya. Ngayon ipinagdiriwang natin ang linggo ni San Juan Maria Banay, patron ng mga pari. Idalangin natin sa Diyos na ang lahat ng pari upang patuloy silang makapamuhay ng tapat sa kanilang sinumpaan bilang katiwala ng kawan ng Diyos. Magsitayo po. Purihin siya ay awitan at papurihin
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan, upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Hindi tiyak ang tunay na kaligayahan sa mga ari-arian at anumang gawain ng tao. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Pagbasa mula sa aklat ng Ecclesiastes. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Sinabi ng mga ngaral, lahat ng ginawa ng tao'y pinamumunuhan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan, ngunit pagdating ng araw ay may iiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Anuman ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Anumang gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-isip, ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalantat bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang ng panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon? Kaming iyong mga lingkod naghihirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Kung umaga'y ipadamaya ang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Matagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Pinapayuhan tayo ni San Pablo na ituon ang ating mga puso sa mga bagay na makalangit. Ang kaganapan ng buhay ay hindi magwawakas dito sa lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan,
mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang nasa, at ang pag-iimbot sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at di tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba, ang lahat at siya'y sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko na lang ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas lalong malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Meron pong isang pari, habang naghuhumili siya, nakita niya yung isang babae na nagsisimba, nakaupo sa harapan, iyak po ng iyak. Kaya napag-isipan po ng pari na marahil mas maganda na kapag natapos niyang sabihin yung pinupunto niya patungkol sa Ebanghelyo, tatawagin niya yung babae para mag-share bakit siya umiiyak. Kung anong punto ba sa nasabi ng pari ang naging dahilan bakit na-touch yung babae. Kaya nga po, pagkatapos sabihin ng pari lahat ng gusto niyang sabihin, tinawag po niya yung babae, sabi niya, Ale, dito ka, pumunta ka sa harapan. Ibahagi mo sa kongregasyon kung ano yung nararamdaman mo ngayon at bakit ka umiiyak. Nung una po ayaw nung babae, pero napilit po siya nung pari. Pumunta po siya sa harapan. Ang sabi niya, umiiyak ako kasi may na-miss ako nang makita kita, Father. Kamakailan lang namatay yung kambing ko. Yung kambing ko na pinakamamahal. Nung makita ko, Father, yung mga bigote mo, naalala ko yung kambing ko. Kaya po ako umiiyak. Alam niyo yung pari, hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Sa napakaraming sinabi niya patungkol sa Ebanghelyo, na-touch pala yung tao dahil sa namatay niyang kambing. Kaya bago ako nagpunta dito, sinigurado kong maliit yung mga bigote ko. Baka meron ding umiyak sa inyo. Nagalit si Kristo sa Ebanghelyo ngayon. Hindi naman dahil mayaman yung tao. Nagalit siya hindi naman dahil inuutusan siya nung tao na kausapin yung kapatid niya upang hatiin yung kanilang mana. Nagalit siya kasi matapos siyang magturo ng napakaraming bagay, ang naipasok pa ng taong iyon ay patungkol sa kayamanan. Yung tipong parang walang kwenta yung kanyang mga narinig at parang hindi talaga siya nakikinig dahil yung nasa isip niya kung paano niya matatanggap yung kayamanan na ibibigay nung kapatid niya. Diba, kahit sa konteksto ng pamilya, nakakawalang gana ito. Bilang isang magulang, napakarami mong habilin sa mga anak mo, tapos pilit nilang sinusuway, nakakalungkot. Bilang isang guro, diba, marami ka ring habilin sa mga mag-aaral, tapos ganito rin yung gagawin. Kanina, pinipilit kong i-connecta yung Ebanghelyo ngayon sa pagbisita ni Mama Mary sa atin.
At ito yung naisip ko. Marahil marami sa inyo ngayon pumarito kasi hindi ito normal kapag linggo ng hapon sa simbahang ito. Mga 50 to 60 lang yung nagsisimba. Kaya naisip ko, marami siguro sa inyo yung may kahilingan sa Kanya. Marami yung may daladalang dasal upang ipapaabot nyo kay Mama Mary patungo kay Jesus. Pero kung ibabalik sa atin ito ni Maria, kayo, mananatili ba kayong masunurin sa mga habilin ng Diyos? Kasi napaka-unfair na meron kang hinihingi, pero hindi ka naman faithful sa Kanya. Meron kang dinadasal, pero hindi naman nakakonekta yung buhay mo sa kagustuhan niya. Parang unfair. Amen? Yung talinhaga na nabanggit dito, alam niyo, wala siyang ginawang masama. Nagtrabaho siya ng patas, nagtanim siya, binantayan niya yung tanim niya, umani siya ng marami, okay lang yun. Pero lahat ng kasaganaan na tatanggap niya ay hindi galing lahat sa Kanya. Ibinigay ng Diyos iyon. Pero ano po yung ibinalik niya sa Diyos na hindi nakasya sa Kanyang kamalig? Yung mga naging ani niya, nagtayo pa siya ng mas malaking kamalig para magkasya. Ibig sabihin, hindi niya ibinigay yung para sa Diyos, inisip lang niya yung para sa kanyang sarili. Na sana kung yung mga nasobra at hindi na magkasya ay pinamigay na lang, nagawa pa niya yung kalooban ng Panginoon. At ito po yung iniiwan ko sa inyo ngayon. Kung umaasa tayo sa Diyos, inaasahan rin tayo ng Diyos bilang kabayaran. Hindi pwede na bigay lang po siya ng bigay. Hindi pwede po natanggap lang tayo ng tanggap. Minsan, makikita mo yung mga nahuhuling nagnakaw, pumatay ng tao, ng rape ng bata, nakasuot pa ng scapular, nakasuot ng rosaryo. Sa kalagitnaan na hinuhuli sila, nagdarasal na sana hindi sila mahuli. Sa parte po ng Diyos, nakakahiya tayo. Kaya, kung gusto ninyong mas maging mabisa, mas marinig ng Diyos, kung ano man yung mga dala-dala ninyong dasal ngayon, sana maisipan din ninyong ikonekta yung buhay ninyo sa Kanya. Hindi lang po one way. Kailangan ibigay din natin yung para sa Kanya. Amen? Napakapalad po natin na kahit sa ilang araw lang na notice na ibibigay sa atin si Apong Manawag, naparito po siya at nandito kayo ngayon. Huwag po natin sayangin yung mga pagkakataon na ganito. Napakaraming mga taong gustong pumunta ng Pangasinan para masilayan siya, para mahawakan siya. At para tuluyang makuha natin yung talagang the best sa kanyang pagbisita. Pag-uwi ninyo, mabuhay kayo ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Amen.
Ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang makapupuno sa aming kakulangan at pagnanais sa buhay. Dumadalangin kami sa iyo upang mapuspos mo kami ng iyong walang hanggang biyaya at pagmamahal. Buong kababaan kaming nakikiusap, Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, patuloy ka nawang magpadala ng mabubuting manggagawa para sa iyong simbahan na siya nangangalaga sa iyong mga tupa laban sa kasamaan, kasakiman at iba pang makamundong asal. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, bukhawin mo ang puso ng bawat namumuno ng mga bansa upang maiangat ang buhay ng bawat nangangailangan, lalong-lalo na ang mga walang kakayahan at pagkakataong umahon mula sa kanilang kahirapan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, palakasin mo nawa ang loob ng bawat taong nagnanais na maglingkod bilang pari, madre, religyosa, katitista, o laikong leader ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, mapagtanto nawa ng mga sakim at ganit sa luho ng mundo na ang tunay ng kayamanang hindi mananakaw, maglalaho at mapapawi ay matatamasa lamang sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, salubungin mong may galak ang mga kapatid naming pumanaw, lalong-lalo na yaong mga taos-pusong naglingkod at tumulong sa kanilang kapwa sa abot ng kanilang kakayahan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Sama natin sa ating panalangin ang pagpapasalamat mula kay Sister Flerida Ariola and family, Jeffrey, Hannah, and Lian Valentino, Bert Hamigan family, Emily Reyes and family, Mr. and Mrs. Alan Pitacio and family, Julie Fel Flores and family, Kemchi Bayangkos, para sa regalo ng buhay ni Charmaine Ann Guillermo, sa mabilisang paggaling ni Imang Ninay Baron, at panalangin para sa kaluluwa nila Marlex Espejo, Felicissimo Valdez, Romulo Rigor, Privado Guillermo, Benjamin de Guzman Sr., Ronald Rabino, Renato Legason Erasmo, Jose Andromeo Hamig, Danilo Cardozo, Lourdes Calacyan, Maximo Calacyan Sr., Mary Ann Magdangal, Bienvenido Alejandra Vicente Los Biminda Gabuni, Romulo Rigor Sr., Noji Escalona, Jocelyn Ramones, Soldi Macali, Bishop Rick Macaraeg. Ipanalangin natin sila sa Panginoon.
Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, makita nawa namin ang iyong kaharian bilang natatanging kayamanan na hindi kailanman kukupas. Gawin mo kaming katulad, malugod sa pagtanggap sa iyong buhay na walang hanggan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awang gawin mong banal ang mga alay naming isa ng kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Kristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y panganak ng Birhen na bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay ngunit sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kasalanan ng
Narito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pag-ibig mo, lubuhat ka.
Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging karapat-dapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Te clamamus, exules filiere, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum valle, ea ego, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Sa ngalan po ng ating parokya, ang PPC po natin, malugod po nating pinapasalamatan ang pamunuan ng Radyo Maria sa pangunguna po ni Father Gerald Cortez sa pagkakataon na makabisita dito ang imahen po ng Apong Manawag. Kaya palakpakan po natin ang Radyo Maria. Sa paraan pong ito, hindi lang kayo nakapagdasal sa mga ibinigay po ninyong tulong. Malaking bagay po iyan para sa pagpapatuloy
ng misyon ng Radyo Maria. Kahit po dun sa mga binibigay kong mga alkansya, napakalaking tulong po noon. Alam ko, 10 yung pinamigay ko, 3 pa lang yung bumabalik. Kaya kung sino man po yung may hawak pa dun sa iba, pakibigay na po sa akin para ma-deliver ko na po doon sa Radyo Maria. Pangalawa, nasimulan na po yung seminar natin para sa mga kukumpilan sa August 24. 12 lang po kahapon yung nag-attend. Meron pa pong 3 Sabado na paparating. Sa darating po na Sabado, August 9, alas 8 po ng umaga, maghihintay po ang ating mga katekista para sa mga batang kukumpilan. Tandaan po ninyo, walang seminar, walang kumpil. Hindi pwedeng pupunta kayo ng August 24 magpapakumpil, walang dalang stab na katunayan na seminar kayo. Hindi po namin papayagan iyon. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alas 7 pa po ang alis ng imahen. Marahil pwede pa po yung iilan sa inyo na makahawak sa Kanya. Pipila po kayo dito, lalabas po kayo doon. Bawal pong hawakan yung kamay, yung mukha, si Baby Jesus at po yung corona. Dito po kayo sa likod, pwede po ninyong halikan, pwede ninyong yakapin. Dito po. At bilisan lang po ninyo, baka magdrama pa kayo dito, wag naman sana. Na, mabilisan lang po, maraming tao pa yung nakapila. Okay? Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mapagpalad kayong mahihira, ang kaharian ng Diyos sa inyo. Mapagpalad kayong nalulungkot, sapagkat lumusugin kayo. Mapagpalad kayong nahahapis, sapagkat aalipin kayo. Mapagpalad, Panginoon, ang mga katulad mo. Mapagpalad, Panginoon, ang mga katulad mo. Mapagpalad kayong maawain, kaawaan kayo ng Diyos. Mapagpalad kayong tumatangis, sapagkat liligaya kayo. Mapagpalad kayong inuusig, maghahari ang Diyos sa inyo. Mapagpalad, Panginoon, ang mga katulad mo. Mapagpalad, Panginoon, ang mga katulad mo.
For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love, and sends those who heed to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray, and lead them home.
Tumayo po kayong lahat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Beloved Mother, Our Lady of Manaoag, after staying with us for some precious hours, during which you have been asking God to shower down on us choicest graces, we thank you. Allow us to repeat our love for you with this departure prayer service. O Virgin Mary, you are blessed by the Lord, the Most High God, above all women on earth. You are the glory of Jerusalem. You are the joy of Israel. You are the pride of your people. You are beautiful, O Mary, and there is in you no stain of sin, so that you can truly say you're magnificent. My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit exalts in God, my Savior. Because he has looked upon his lowly handmaid. From this day forward, all generations will call me blessed. For the Almighty has done great things for me. Holy is his name, and his mercy reaches from age to age to those who fear him. He has shown the power of his arm. He has pulled down princes from their throne and exalted the lowly. The hungry he has filled with good things, the rich sent away empty. He has come to the help of Israel, his servant, mindful of his mercy. According to the promise he made to our ancestor of his mercy to Abraham and to his descendants forever. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Let us give praise, for he had done great things in giving us Mary, whom he exalted to bring about our salvation in Christ. Let us pray that Mary may be our guide to sanctify and perfection, that the image of Christ's church becomes spotless more and more, and possess the beauty of the sinlessness of Mary, ever Virgin. Intercede for us, O Virgin Mary, that Christian men and women express in their parenthood the beauty and dignity of the Mother of God. Intercede for us, O Virgin Mary, that the life of grace increases in us, so that the same sacrifice which saved Mary before sin could occur, save us after our sinning. Intercede for us, O Virgin Mary, that we in our community may attain by Mary's example the divine wisdom who is her Son. Intercede for us, O Virgin Mary. Blessed are you, O Virgin, and worthy of all praise. Because from you came forth the Son of righteousness, Christ our Lord and God. Through the intercession of the Blessed Virgin Mary, let us pray and ask God that the mystery of His holiness and wisdom may also be fulfilled in us as it was fulfilled in Mary. O Lord our God, made ready a worthy dwelling place for your Son by the Immaculate Conception of the Virgin Mary. Grant, we pray, that as you saved her from all stain of sin, because you foresaw his death, so we may by her prayers come to you with pure hearts through the same Christ our Lord. Amen. And now we are about to conclude. Let us all together say our farewell prayer to our Mother, Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. O Mary, we have entrusted our homes to you. You are not departing from us. Stay with us, our Mother. Even if your image is not physically with us, keep us true to our desire to hate sin and avoid the occasions of sins, to love your Son Jesus and follow his commands, to be faithful to our act of entrustment to you, and to regularly pray the Rosary together. May we feel your motherly presence every day of our lives, uniting us as true Christians. Farewell, Mother, for now. We are your faithful children. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.